إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating mga hadith na binibigyang paliwanag mula sa ating mga maaalam na scholars na pinagkalooban ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din nagbibigay tayo insyaAllah mula sa kanila ng mga benefits nito upang maging dalil natin sa ating panuntunan sa pananampalatayang Islam, at kung tayo ay natuto o makapag-aral ng kiyas ay magagamit din natin ang mga benefits nito upang mapahalin tulad natin sa ating pagsasalarawan hinggil sa pag-aaral sa kiyas. So bago natin ipagpapatuloy ang hadith sa araw na ito, ay sagutin natin ang isang katanungan na kung saan sinasabi nila sa nakaraang chapter ko ay hindi ko nabanggit kung ang pagbanggit daw ba ng bismillah ay sa pamamagitan ng mayroong tinig o malakas na tinig, o ito ay nasa tahimikang pagbanggit lamang. Ibig sabihin ito ay hindi babanggitin ng malakas, bagamat ito ay rekomenda nila. So alhamdulillah, jazakallahu khairan ya ikhwa. So ayon sa ating mga scholars, ang pagbanggit ng bismillah sa ating pagsasagawa ng wudu, bagamat ito ang malakas na opinion, ay rekomenda, na ibig sabihin tayo magkaroon ng reward kapag ating itong ginagawa. Ngunit wala namang tayong kasalanan kung hindi natin ito bibigkasin, ayon sa pinakamalakas na opinion, no? Maliban sa nabanggit nating iba pang opinion. Ang Allah ang higit na nakakaalam, Allahu a'lam. So ang sabi nila, ang pagbanggit ng bismillah kapag tayo nagwudu o nagsasagawa ng wudu ay kinakailangan ito ay tahimik lamang. Ay bibigkasin natin ito kasabay ng pagbigkas ng ating puso. Ibig sabihin, kung ano ang binibigkas ng ating dila ay tinatanggap ito ng ating puso. So ang pagbanggit ng pagbanggit ng may tinig sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wudu at binanggit ito ng malakas, ibig sabihin pagbanggit ng bismillah ay may tinig, anila ikaw ay nakagawa ng kasalanan, sapagkat ang iyong ginawa ay gawaing bid'a, at ang bid'a ay alam natin ito ay isang kasalanan. So kagagawa ka ng kasalanan anila kung babanggitin mo ito ng malakas anila. So ang pinaka-correct opinion ay wag natin itong babanggitin sa malakas na tinig, kundi ito ay banggitin lang natin doon sa ating sarili, sa ating isip, na may kasabay na salita ng ating puso, na ibig sabihin ay tanggap niya kung anong binibigkas ng ating mga dila. So dadako tayo sa another hadith. Wa antal hatab ni Musarrib an abihi an jiddihi qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainal madmadatil wastanshaq, akhrajahu Abu Dawud, isnaduhu daif. No? Ang sabi dito ni Talha bin Musarrib radhiyallahu an, kung saan isa itong tabi'in, na isa itong matuwid na tabi'in at isa yung matuwid na reciter ng banal na Quran, na kung saan namatay noong 112 after Hijra, na sinabi niya na mula sa kanyang ama, at ang ama nito ay narinig niya naman sa kanyang ama ng kanyang ama, ibig sabihin narinig ito sa kanyang lolo, na sinabi niya, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagmumug siya ng kanyang bibig, at siya ay suminghot ng tubig at ibinuga niya ito ng may paghihiwalay, na may separate scope. Ibig sabihin ng hiwalay na pagkuha ng pagtubig sa kanyang palad, separate scope. Ibig sabihin, yaong kumuha siya ng tubig sa kanyang sisidlan, then nagmumug siya, at pagkatapos ay kumuha siyang muli din sa ilong. Ibig sabihin, naglalagay siya sa bibig at ilong na salit-salin. Kung gagawin mo itong 3 times,
kukuha ka ng tubig sa iyong palad, then magmumumog ka, then kukuha ka sa ilong naman, at saka mo isisinga, then kukuha ka, then sa iyong bibig ulit, then kukuha ka sa ilong naman, sisinga mo, then sa bibig naman sa ilong. So sabi niya, ganito ko siyang nakita. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang nagsasagawa ng madmada at saka istinsyak, no? Madmada at istinsyak, ang pagmumumog at pagsingot ng tubig at pagbugal nito. So sabi ni Abu Dawud rahimullah, ang hadith na ito ay weak chains of narrator, no? Ang isnad nito ay mahina. Ibig sabihin ng isnad ito ay chain. Kapag sinasabi nating chain, ano bang pagkakaalam natin sa chain, no? So ito ay parang may tulad ng posas. Ito ay may link. Parang itong naka-link ito sa isang bagay na siya ay kasapi. Ngunit pagdating sa kanya, ang kanyang salaysay ay mukhang humina, no? Bagamat ito ay kaanib doon sa pinagmulan nito ay humina pagdating sa kanya ang hadith. Tulad halimbawa, kung ang isang hadith ay narinig ng sahaba sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at ikaw ay narinig mo sa sahaba o sa iyong mga kasamaan ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung ikaw ay magsalita ay hindi naging katanggap-tanggap sa mga tagapaglikom ng hadith ang iyong sinasabi. Anong dahilan? At naging mahina bagamat ikaw ay ang chain nito ay kasama ka sa sinasabing ang chain nito na sinasabing ikaw ay kasama, ngunit ang iyong pagsama ay hindi ito ganap na malakas, hindi ito katanggap-tanggap. Ibig sabihin ay kaduda-duda na ikaw ay kasama sa chain na ito. Kaya sinabi nila ang chain na ito ay mahina, ang ibig sabihin ay hindi kasama hindi kasama ang tagapagsalaysay na ito sa chain na sinasabi nating may kaugnayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya sahaba. Hindi siya kasama, kundi para bagang isinasama lang. Ngunit ayon sa ating mga scholar tulad ni Abu Dawud rahimullah, siya ay hindi kasama o ang chain na ito ay mukhang mahina. So bakit ito naging mahina? Ano ba ang taglay ng taong ito na nagsalaysay? Bakit hindi nila ito tinanggap na ang kanyang salaysay? Bakit kaya hindi nila tinanggap na ito ay isang isnad, isa itong chain na kung saan ang kanyang narrates ay naging mahina? Ano kaya ang dahilan? So una, ayon kay Talha bin Musarrif na kung saan ang naglahad nito sa hadith na ito, ngunit ito'y galing sa kanyang ama at ang ama niya ay galing naman ng narrates niya sa kanyang ama rin, na kung saan lolo ito ni Talha, na kung saan ang pangalan ng kanyang lolo ay si Kab bin Amir o Amir bin Kab bin Junhub al-Yami, kung saan siya ay mula sa lipi ng tribong Yamani na kung saan tawagin ay Yam of Hamadan, na kung saan sinabi ni Ibn Abdul Bar na si Kab ay nanirahan sa Kupa at siya ay isang sahaba, no? So dito sinabi niya raw sa kanyang anak na tatay ni Talha bin Musarrif na nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala aniya, na kung saan siya ay nagmumog at nagsingot ng tubig at ibinuga ito sa pamamagitan ng magkahiwalay na pagsalok ng tubig. So dito anila, una, ang nag-narrate nito mula sa ama ni Talha bin Musarrif ay ang kanyang ama si Musarrif, na kung saan siya tinawag na majhuluhal, na kung saan siya ay uncertified as reliable reporter, no? Hindi siya tinatanggap bilang katiwa-tiwala o pinaniniwalaan na siya ay certified na magbigay ng hadith. Siya ay uncertified upang siya ay pagtiwalaan sa kanyang mga salaysay. Alam natin kapag ang isang tao ay hindi pinaniniwalaan, mayroon siyang ginagawa sa kanyang sarili na hindi ito tinatanggap ng mga tao, sapagkat sa siyensya ng hadith ay napakaselan nito. Una talagang pinag-aaralan nila ang tao kung siya ay mapagkatitiwalaan, siya ay sinungaling, siya ba ay matapat, siya ba ay hindi pa bago-bago ang kanyang desisyon, no? Siya ba ay hindi malilimutin, wala pang depekto ang kanyang isip. So pinag-aaralan nila, maaring ang isa rito ay maaring taglay ng taong ito kung saan ay hindi tinanggap ang kanyang narrates. So kaya ito ay tinawag na daif ang kanyang hadith. Bukod pa rito,
ay binangga niya ang dalawang malaking hadith na kung saan otentibong hadith na ito ay nabangga niya. Kaya ito sinuportahan pa ang pasya ng ating mga scholar na ito ay daip sapagkat sinuportahan ng dalawang hadith na binangga pa ng hadith na ito ang malalakas na hadith. At tunghayan natin ang dalawang hadith na kanyang binangga. Wa an aliyin radillahu ta'ala anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wa sansara salasa yumadmidu wa yansuru min al-kaffin alladhi ya'khudhu minhu ma akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaka min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalathan muttafaqun alayh. So dito sa narrates na ito, sinabi ni Ali ang tungkol sa description ng wudu ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sinasalaysay niya ang ablution. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam pagdating sa istinsyak, madmada, sinabi niya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmumug siya. So pagkatapos nito, siya ay naglinis siya ay suminghot ng tubig sa kanyang ilong at pagkatapos ay ibinuga niya ito. So ito ay makatatlong beses niyang ginawa. See? Siya ay sumisingot ng tubig at bumubuga ng tubig kung saan gamit niya ang iisang kamay kung saan ito'y pinangkukuha niyang tubig sa kanyang sisidlan. Ang ibig sabihin kung halimbawa, sa kanyang pagsingot ng tubig at pagbuga ay isang kamay lamang ginagamit niya. Ano yon? Yung ginagamit niyang pansalok sa kanyang tubig. Anong ginagamit natin kapag nagwudu? Ang kanan. So ang kanan na ito kapag ipinasok niya sa kanyang ilong ang tubig, then dito niya rin ibubuga ito. Dito niya rin ito ibubuga ang kanyang tubig gamit ang kanang kamay, ngunit hindi niya ito sinasalod sa kanyang palad. Ibig sabihin ay inilalagay niya ang daliri niya sa itaas ng tuktok ng kanyang mga ilong. No? So ibig sabihin isisinga niya ang tubig ngayon. So yan ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu kung saan lilinisin niya muna ang kanyang bibig at pagkatapos sisingot ng tubig at bubuga, ito'y ginagawa niya ng 3 times. Ibig sabihin gaya ng sinabi natin, ang pagmumuga ay 3 times at sa ilong ay 3 times. So ganon din sinabi ni Abdul bin Zaid radhiyallahu anhu, hinggil din sa description ng wudu ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang kanyang pinaliliwanag pagdating niya sa madmada at istinsyak. So sinabi niya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilagay niya ang kanyang kamay sa sisidlan, sa kanyang tubig na pinagwuwuduhan, then lininis niya ang kanyang bibig at ang kanyang ilong mula sa isang salok lamang. Sa isang salok lamang, no? At pagkatapos ay ibinuga niya ito. At ginawa niya ito ng 3 times at ito ay napaka-autentibong hadith, agreed upon ito. So mutafaqun alayh, ibig sabihin Sahih Muslim at Bukhari ang source. So dito naman ipinakita ni Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sumalok siya ng isang salok sa kanyang palad at pagkatapos ay naglagay ng tubig sa bibig upang magmumug at isinabay niya ang ilong. So ibig sabihin ay sabay niya itong binigyan ang bibig at ang kanyang ilong at pagkatapos ay isininga ang tubig na ito. So ibig sabihin ito ang mga correct na hadith nila, hindi yung unang hadith na kung saan ito ay daip at hindi legislation sa ating pananampalataya at dapat itong hindi ituro sapagkat ito ay hindi katanggap-tanggap. Unang dahilan, ang tao ay hindi ito tinanggap ang nagsalaysay nito bilang chain. Ang chain narration nito ay mahina kaya hindi ito kabilang sa chain na sinasabi natin, no? Pagkat ang isnad ay mahina sapagkat ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan mula sa kanyang mga isinasalaysay. Kung anuman dahilan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Pangalawang dahilan kung bakit ito hindi dapat pangaral at ituro sapagkat binabangga niya ang dalawang hadith na malalakas na kung saan ipinakikilala ng mga sahaba kung paano nagwuwudu ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So patungkol sa ating pagwuwudu ay mayroon tayong 3 uri na ginagawa kapag tayo pinagsasabay natin ang ilong at ang ating bibig. So mayroon itong 3 kaparaanan. Ang unang kaparaanan ay katulad ng nabanggit sa hadith na kung saan ipinagsasabay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kay Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ang isang salok ng tubig sa kanyang palad ay bibig at ilong ay pinagsasabay niya. So ibig sabihin 3 times na ganitong sabay bibig ilong tapos dadakot ng tubig, bibig ilong tapos dadakot uli ng tubig, bibig ilong then finish. So ito ang una na maaring pagsabayin natin ang ating bibig at ilong ay unang itong gawain.
Ang pangalawang gawain ay yaong sasalok ka ng tubig sa iyong palad, then lalagyan mo ang iyong bibig at ilong. Pero mayroon pang sobra doon sa palad mo na naghihintay pagkatapos mong maibuga ang sa bibig at sa ilong ay siya namang isusunod mo, bibig at ilong. Ibig sabihin, sa isang salok ay nakagawa ka ng dalawang gawain mula bibig at ilong, sabay. No? So, at pangatlo ay kukuha ka muli ng tubig at pagkatapos bibig ilong. So, ibig sabihin, mas nakatipid ka rito ng isang salok, isang sahod sa iyong kamay. Ngunit ang pinakamainam sa mga ito kung magagawa natin ito sa pamamagitan lamang ng isang salok ng mga palad natin ay magawa natin ng 3 times na pagsabay natin ang ating bibig at ilong. Then meron pang tubig na natitira sa palad, bibig ulit at si ilong. Then meron pa ulit natitira sa ating kamay, then bibig ilong. Ibig sabihin, in one scope, sa isang salok natin ay nagawa nating pagsabayin ang bibig at ilong within 3 times. So ito ay higit na kalugod-lugod sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat tayo ay hindi nag-aaksaya. Alalahanin natin, ang isang pag-aaksaya ay hindi kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Hindi ito kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nakapagbigay tayo ng konting paksa sa bagay na yaan. So ito ay gawaing hindi kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagmamalabis. So ang wudu ito ay ibada. Habang tayo ay naninira ng tubig, so ito ay hindi gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin ay ban na marami tayong tubig ay hindi natin dapat sirahin o mag-aksaya ng tubig. Habang hindi tayo nag-aaksaya, habang tinitipid natin ng tubig, ay lalong nagagalak ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung tutuusin na taas na topic natin ang ginagamit ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang sukat ng tubig na ibinigay na reference ng mga sahaba ay 2/3 lamang ng mud. At sa Sahih Muslim o Bukhari, ang kanyang ginamit ay isang mud. Sabihin isang salok lamang ng kanyang dalawang pinagsamang palad, no? So ibig sabihin napakakunti ng ginagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito ay sunna at tanda ng pagsunod sa kanila ay tanda ng pagmamahal sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at higit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mahalin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mayroon 3 uri. Una, tulad ng hadith na ito, pagsabay natin bigyan tubig ang ating bibig at ilong, then dumakot tayo ng tubig, bibig ilong, then dumakot tayo ng tubig, bibig at ilong. Sa pangalawa, dadakot tayo ng tubig ng makalawang beses natin magagamit ito sa pamamagitan ng pagsabay ng bibig at ilong. Then mayroon pang natitira sa palad, bibig at ilong, then wala na natira. Sa pangatlong bibig at ilong ay kukuha muli tayo ng tubig upang linisin muli ang bibig at ilong. Then sa huli naman ay isang salok lamang, magagampanan nating sabay ang bibig at ilong ng 3 times ng isang salok ng ating mga palad lamang, at ito ang higit na kalugod-lugod at pinakamainam sapagkat tayo ay lalong nakapagtitipid ng tubig. At nasusunod natin ang sunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, ang hadith na nauna ito ay daif at maina. Mahinang hadith ito na hindi dapat gawin ng kamusliman na ikaw ay sumalok ng isang salok, lagay mo sa bibig, na sa salok ka, lagay mo sa ilong. Tapos lasalok ka, lagay mo sa bibig, sa salok ka ulit ng tubig, lagay mo sa ilong. Ito ay mahinaan nila. Una, hindi mapagkakatiwalaan ng taong tagapagsalaysay nito. Pangalawa ay binabangga niya ang malalakas na hadith, lalo na ang Bukhari Muslim na kay Abdullah bin Said, na kung saan hindi ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sumalok siya ng isang salok sa kanyang bibig at tapos sa salok sa isang ilong, kundi ang ginagawa niya sa isang salok ay pinagsasabay niya ang bibig at ang kanyang ilong. Another hadith, wa an an-Nasir radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'an Nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi kadamihi misla dufri lam yusibhu al-ma faqala arji fa ahsin wudu'aka, akhrajahu Abu Dawud wa Nisaa. So dito sinabi ni Anas radhiyallahu anhu na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya ang isang lalaki na kung saan nakita niya sa kanyang paa ang isang bahagi na kung saan singsukat ng kuko na hindi ito nabasa ng tubig. Ibig sabihin sa kanyang pagwudu, may nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paa na sinlaki ng bahagi ng kuko na hindi nabasa. So dahil dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, go back and perform your wudu. Sabi niya, magbalik ka sa iyong pagwudu at gawin mo ang iyong wudu ng properly o perfect na wudu.
So dahil dito ay inutusin siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbalik siya pagwudu at magsalang muli, no? Bakit siya magsasalang muli? Siyempre, of course, kapag wala kang wudu, wala ka rin sala. So ibig sabihin, sinabi natin ito na magsalang siya muli, isinali natin sapagkat ito ay tinatawag na fatwa, na kung saan kung wala ka kasing wudu, ay wala kang sala. Ibig sabihin, pag binabalik siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam magwudu, ibig sabihin ay pababalikin din siya na magsala o ulitin ang kanyang sala. Ito ay mula kay Abu Dawud at Nasai. So sa hadith na ito, narito ang isang ebidensya na tinatawag nating muwala. Nandito yung muwala na sinabi natin noon. Sa banal na Quran, ang wudu ay mayroon 4 pillars. Mayroon itong 4 pillars. Ang unang 4 pillars ay hangugasan natin ang ating mukha. At ang malakas na opinion ay kasama ang bibig dito at ang ilong at ang naman ay kasabi nila hindi ito kasama, ito rekomenda lamang. Ngunit malakas na opinion, ito ay kasama ang bibig at ilong. At pangalawa na pillars ay ang kamay hanggang siko. Ibig sabihin mula dulo ng daliri hanggang siko, kanan at kaliwa. Then pagkatapos ang isang pillars ay pag-wiping natin ng ulo kasama ang tenga. So 3 pillars na yan at ang pang-apat ay hugasan natin ang ating paa, kanan muna at kaliwa hanggang bukong-bukong. So sabi natin 6 ito at 2 sa sunna. At alam naman natin ang sunna ay isa rin source na pinagkukuhanan natin ng batayan. Kung makikita natin sa banal na Quran, halimbawa, ang pag-aasawa na binagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakalagay sa Surah Nisa. Ngunit ang pag-aasawa ng sabay, halimbawa, sabay na magkapatid ay nakalagay doon. Ngunit ang sabay na maasawa mo, maging asawa mo ang magtsain, ay hindi ito nakalagay, kundi ito ay nakalagay sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito rin ay bawal. So nagpapakita na ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito rin ay pinagkukuhanan ng source natin bilang batas o bilang wajib na ating tanggapin o gawin. So dito, sa banal na Quran ay may 4 na pillars, sa sunnah ay mayroon 2 pillars. Yaong napakasana natin ang isa kung saan dapat ang pagsasagawa ng wudu ay arrangement. Hindi mo po pwedeng unahin ang isang bahagi na kung saan ay mayroong kang dapat unahin ay inuuna mo ang hindi dapat unahin. Dapat arrangement. Halimbawa, inuna mo ang ulo mo kaysa sa mukha. Ito ay hindi tama at balido ang iyong wudu sapagkat pillars ang arrangement ng ating pagwudu gaya ng ginamit nating source na kung saan ito ay sa Hajj. Ngunit ito ay general ang hadith na ito na kung saan magsimula tayo, kung saan dapat magsimula na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa Sahih Muslim na sinabi ang pagganito na ako ay nagsisimula kung saan ako inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat magsimula. So ito ay general nila, hindi lang sa Hajj. So dito, ipinakita natin na ang banal na Quran ay inuna niya ang 4 na pillars na ito kung saan ang una ay ang mukha, then ang kamay hanggang siko, then ulo, then paa. So sa sunna ay mayroon 2. Isa ay ang arrangement, ito ang panlima nating pillars at ang pang-anim itong tinatawag nating muwala na ibig sabihin ay mayroon kang hindi nababasa. Dapat continuous itong basa lahat ang ating mga dapat basahin pag nagwudu bago tayo magsala. So isa rin itong tinatawag na muwala kapag ikaw ay natuyuhan. Halimbawa, nagwudu ka nang wala namang sapat na dahilan. Pinaksa na rin natin to nung nakaraan. Nang wala ka sapat na dahilan ay nagwudu ka, ngunit bago ka nakapagwudu sa isang bahagi ay natuyuan ka na sa ibang bahagi ng yung binasa na binasa upang sa pagsasagawa mo ng wudu nang walang sapat na dahilan. Ito rin ay kabilang sa muwala. Kabilang din sa muwala yaong nahahadlangan ng tubig ang ating mga binabasa tulad halimbawa mayroon kang rasa sa iyong katawan, sa iyong kamay, sa iyong paa na hindi ito tumatagos ang tubig o kaya naman mayroong cutex sa iyong kuko na hindi rin tumatagos ang tubig. So kabilang din ito sa muwala sapagkat hindi ito nababasa. Gaya ng ginawa ng taong ito may nakita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi basa sa kanyang paa. So ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumalik siya sa wudu at muli sapagkat sa ganitong pagkakataon at muli magbabalik siya sa pagdarasal. Hindi siya naging exemption, no? Hindi siya naging exception kung titignan mo siya. Hindi siya excuse, no? Hindi siya excuse sa bagay na ito sapagkat hindi niya ito alam. Sasabihin ng Muslim kapag hindi mo alam, hindi ka papatawan ng kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, totoo yan. Pero conforme ito sa katiyakan,
Conforme ito sa katiyakan. Kung ikaw ay nakatitiyak na ikaw halimbawa nagsasalay, nakawudo ka, ngunit na-break ka, ang alam mo, itiyak ka na nakawudo ka, then nagsala ka, then pagkatapos ng sala ay naisip mo na break ka pala, ang wudo mo, ang sala mo ay tanggap. Sapagkat ikaw ay nakatitiyak, habang ikaw ay nagsasagawa ng sala na maruddob sa iyong damdamin na ikaw ay nakawudo. So sa ganito nalaman mo na matapos ang sala, doon ka pala, na-break ka na pala, ang iyong sala ay tanggap. Sapagkat habang ginagawa mo ito, ay tiyak ka sa iyong sarili na ikaw ay nakawudo. Ngayon, katulad nito, hindi ito binigyang excuse ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sapagkat dito ang katiyakan ay hindi ka nakawudo. Paano natin maipaliliwanag ito? Like for example, kapag ikaw ay nagsala, halimbawa, nagsala ka. Okay. Abang nagsasala ka, nung malaman mo halimbawa, duhur, nagsala ka ng duhur. Para maging maliwanag. Nagsala ka ng duhur. Okay? Then na-break ka. Then pagsapit ng asar ay nagsala ka. At pagkatapos ng sala at saka mo lamang nalaman na ikaw ay break na pala. Now, ano ang katiyakan? Alam mo na hindi ka nakawudo. Alam mo na hindi ka nakawudo abang nagsasala ka, nakalimutan mo lang, pero pagkatapos mo naalala mo, hindi ka pala nakawudo, break ka. Ibig bang sabihin ay tanggap ang iyong sala? Ano ang katiyakan? Katiyakan, alam mo na hindi ka nakawudo. So, dahil dito, walang wudu, walang sala. Ibig sabihin, malinaw na dapat kang mag-ulit ng wudu at saka ka magsala. Kahalintulad nito. Okay, nagwudu ka. Okay? Alam natin ang patakaran ng wudu, kaya natin pinag-aaralan, kailangan mabasa lahat ang bahagi ng ating huhugasan na bahagi ng katawan sa wudu. Then, ngayon, marahil sa iyong pagpapabaya ay mayroong kang hindi nabasa at ikaw ngayon ay nagsala. So, nagsala ka ngayon. So, pagsasala mo ngayon, alam mo, nakawudu ka. Ngunit nang makita mo pagkatapos ng sala ay mayroon kang hindi nabasa. Ito ang katiyakan ngayon. Anong tiyak mo? Katiyakan sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ko pala nabasa ito. Katiyakan na wala akong wudu. Matitiyak mo ngayon katulad na sinabi natin kanina, duhur, alam mo na break ka, then nagsala ka ng asar, then pagkatapos mo sala, naalala mo na ikaw ay wala palang wudu. So dito nakita mo rin na ikaw ay mayroong hindi nabasa, madidesisyonan mo rin ang sarili mo na mayroong katiyakan na ikaw ay walang wudu. So dahil dito ikaw ay hindi excuse, kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi niya ginawa ito na excuse, kaya pinaulit niya ang wudu, then of course magbabalik siya sa ganitong uri ng sala. So sino man Muslim, isang benefit sa bagay na ito na nakita natin, ang isang Muslim na mayroong pangyayaring ganito na itinatawag na muwala, ay obligasyon natin na ito ay sabihin sa kanya, sapagkat mapapagod ang taong ito kapag nagpatuloy siya sa kanyang pagsasala. Even na hindi niya alam, sapagkat kapag nakita niya ito at nalaman niya ito, uulitin pa rin niya ang kanyang sala, sapagkat matibay at magiging matatag ang kanyang pagiging desisyon sa kanyang sarili na wala siyang wudu dahil hindi niya iyon nabasa. So mainam sa atin ang sundin natin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay hintayin matapos sa kanyang pagdarasal at ipaulit natin ang kanyang wudu at pagdarasal. O kaya naman ay maaring sabihin natin, bumalik ka sa iyong pagwuwudu gaya ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat halimbawa mayroong hindi nabasa sa bahagi o parte ng iyong pinagwuduan niya, pagbalik ka sa pagwuwudu, gampanan mo ng mabuting wudu at pagtapos ay ulitin mo ang iyong pagdarasal. Ayon sa ating majority scholars, kapag ikaw ay nagsasala at nakita mo ito na mayroon kang hindi nabasa, tumigil ka sa iyong sala at ulitin mo ang wudu at ang sala. So papaano nila pag natapos na ang iyong sala? So sabi nila, kapag natapos mo na ang iyong sala at saka mo doon ito nakita, ikaw ay walang wudu. Same rulings. Sabi nila, hindi tanggap ang iyong sala. So, dapat mo itong ulitin ang iyong wudu at ulitin mo rin ang iyong pagdarasal nila. So, ito ay hindi excuse nila. Maliban na lamang kung ito ay hindi mo nakita. Alam mong nagwudu ka at hindi mo ito nakita at walang nakakita at lumipas na ang mga panahon na wala itong nakakaalam, so ang Allah subhanahu wa ta'ala na lamang ang tanging makakapagdesisyon sa bagay na ito.
Inshallah sa pamamagitan nito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkaroon ng excuse sa bagay na ito sapagkat sadyan talagang wala na tayong nalalaman sa bagay na ito. Ngunit kung talagang tayo ay makakaalam ng bagay na ito o sabihin sa atin o makita natin ito kahit tapos na ang sala, matatag na paninindigan natin na tayo ay walang wudu sapagkat hindi na mabasa ang bahaging yaon at kinakailangan muli tayo ay magsagawa ng wudu at pagkatapos ay magsalang muli. So, ibig sabihin, ipinapakita sa hadith na ito ang isang pillars ng wudu, ang muwala. So, mayroon tayong 6 na pillars na sinabi natin. At dito, sa hadith na ito, ipinapakita niya ng hadith na ito na tayo ay maging dahan-dahan at huwag tayo magpadalos-dalos sa ating pagsasagawa ng mga wudu. Dapat ay pakasiguraduhin natin at pakatiyakin natin na mababasa lahat ng parte na dapat nating basahin kapag tayo ay nagsasagawa ng wudu. Even na sa ating paggugusul, kinakailangan siguraduhin natin, lalong-lalo na kapag obligatory gusul ang gagawin natin, buhos lang dito at buhos lang doon. So siguraduhin natin na ang daliring, ang mga tubig na ito ay dadaloy sa kasulok-sulukan ng ating mga anit, sa ating mga sulok ng daliri, sa paa at sa mga kamay, sa ating mga kilikili, no? Ganun din. Dahil sa pinag-aralan natin na ang bibig at ilong ay bahagi ng obligado na dapat hugasan, kapag kayo ay nagsagawa ng gusul na obligatory gusul, ibig sabihin magbubuhos lang kayo, pakatiyakin nyo rin na ang tubig na ito ipapasok sa ating ilong. Ibig sabihin hindi na masalhob sa loob ng ilong natin, kundi ito ay sa loob ng itong ilong natin kung paano natin lilininis ang ating wudu. No? Ibig sabihin kung saan tayo nagwuwudu, ugalihin natin mabasa rin ito, especially ang bibig natin, baka nakatikom ang bibig ninyo, so kailangan itong makamumog o maabutan ito ng tubig sapagkat gaya ng hatol ni Ibn Uthaymeen rahimahullah at iba pang mga scholars at majority scholars, ito ay obligado na hugasan. Kaya wag ninyong isara ang inyong bibig kapag kayo nagbubuhos. Kinakailangan kung ito'y ginagawa nyo, obligatory gusul, buhos lamang. Kapag kayo nagbubuhos, siguraduhin nyo makakapasok, makakarating ang tubig, no, sa ating ilong at ganun din sa ating bibig. Of course, ang mga tenga natin, ito ay nababasa na yun sa pagbuhos natin ng ating mga tubig sa ating ulo. Inshallah, no? So, ito ay nagpapakita, ang hadith na ito ay maging maingat tayo dahil baka sakali ay mayroon tayong hindi mabasa sa ating mga dapat basahin ay hindi tayo makapasa sa ating pagdarasal. O kung sakali man na walang makabatid nito, walang nakaalam hanggang sa lumaon na ang panahon. Ngunit baka pagdating ng araw ay ang sala natin ito ay mayroong depekto at doon pa natin makita ang depektong ito at saka pa natin ito pagsisihan. So, ibig sabihin, habang nandito tayo, dapat ay wala tayong pagsisisihan hinggil sa bagay na ginagawa nating pagwudu at pagdarasal kung maaari, bagamat mahirap kontrolin, nakalaban si Shaitan sa ating pagdarasal. Pero ang wudu ay pakatiyakin natin, hindi mahirap ito kung tayo ay mag-iingat na mabasa natin ang buong bahagi ng ating dapat basahin sa ating pagwudu. So, inshallah bilang huling hadith, bago tayo tumako sa susunod na chapter, kung saan ay pasusundan natin ito ng babul masahi alal kufain, yung pag-aplos ng medyas natin o mga leather sack, no? Kung paano ang batas dito at mga hadith na bibigyan natin paliwanag at mga benepisyo. So ang huling hadith natin, wa an Umar radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbi'ul wudu summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. So sa hadith na ito, sinabi ni Umar radhiyallahu an kung saan siya ang ikatlong kalifa, na kung saan ang kalipang ito ay was unique through history. Throughout of history. He was unique throughout of history. He filled the world with the wisdom, justice, and conquest. Totoo, pinuno niya ang kalupaan sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wisdom, no? Justice, katarungan, at mga pagwawagi, mga conquest na kung saan maraming digmaan ang na-conquest nito, no? Tulad ng Persia,
ng Iraq, ng Sham, ng Egypt, at iba pang lugar. Siya ay dating ambasador noong panahon ng Jahiliya, noong ignorance period. So tinanggap niya ang Islam ng Dhul-Hijjah sa ika-6 na taon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maraming battle siya o digmaang sinagupa, no, o nakasamang nakipaglaban ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay pinatay ni Abu Lulu'a, isang alipin ni Mughira bin Syu'bah sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay namatay na martir sa unang araw ng Muharram 24 after Hijrah, kung saan sila ay nagsasala sa Al-Madina habang nag-iimam. Itong si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, si Abu Lulu'a ay pumunta ito sa likuran ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. So abang nagre-recite si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ay sinaksak ng taong ito sa likuran si Umar bin Al-Khattab ang siya sanhi upang mamatay ang ikatlong kalifa. Ang Allah higit nakakaalam kung ito ang tunay na pangyayari kay Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sapagkat sa ating nabasa at napanood at napag-aralan, ganito ang kanyang pagkamatay, at ang pumatay sa kanya ay sa ating mga scholar si Abu Lulu'a, isang alipin ni Mughira bin Syu'bah, na kung saan siya ang pumatay sa ikatlong khalifa na si Umar bin Al-Khattab abang nagdarasal sa masjid ng Al-Madina. So sinabi ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kapag ang isa sa inyo ay nagsagawa ng ablution na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos nito ay ibigkasin ninyo, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibig sabihin, walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at siya ay nag-iisa at walang katambal sa pagsamba sa Kanya. At ako rin, ibig sabihin, sasabihin mo, ako'y sumusumpa, sumasaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah, walang tunay na Diyos maliban sa Allah, siya ay tanging nag-iisa at walang katambal sa pagsamba sa Kanya. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 8 pintuan ng gate ng paraiso ay magbubukas sa iyo, at ikaw ay makakapasok dito saan mo man nais. Ibig sabihin, sa huling hininga natin kapag nababanggit natin ang syahada, alam natin ito, kaya ito naman ay pinatagubilin na mahigpit kapag namamatay na ang ating kapatid sa pananampalataya, ay ipabigkas to dahil lang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang kanyang huling salita ay la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. So sa ating pagwudu ay mas mainam, mas matindi. Pagkatapos mo magwudu at mabanggit mo ito at magbinggit ka ng la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, at bigla kang mamatay, alhamdulillah, any gate sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay maaari kang makapasok. So bagamat ito ay hindi obligasyon na pag-aralan na sabihin natin pagkatapos ng wudu, pero malaki itong kawalan sa atin at maaring pagsisihan natin ito. Maaring, halimbawa tayo nagwudu at namatay tayo, hindi natin binanggit ito. Ito'y malaking pagsisisi sa atin na kung sana binanggit natin ito ay makakapasok tayo anumang gate na naisin natin sa paraiso. At ito ay isang uri ng gawaing pagsamba. Of course, kapag sinasabi natin ito, ay malaki itong uri ng pagsamba, at ito yung pinakamalaki ang pagsasaksi o pagsasyahada kung saan ang mga tao ay nakakapasok sa Islam sa pamamagitan ng 2 salita ito, na ikaw ay susumpa na wala kang Diyos na tunay na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at alipin ng Allah na tatanggapin mo ito. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nakakapasok sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay nasa papabilang sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya tinatawag na Muslim. At pagkatapos dito, sabi ni Muslim at Tirmidhi na idagdag nyo ito, Allahumma jalni minatawabina wa ja'alni minal mutatahirin. O Allah, ibilang mo ako sa nagpapadalisay o nananumbalik sa iyo na may pagsisisi, at ibilang mo ako sa mga nagpapadalisay. Ibig sabihin, ikaw ay nagtatauba, may kasamang pagtatauba, anuman nagawa ng iyong mga hinugasan, ay hinihingi mo ang pagbabalik loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tanggapin niya ito at patawarin niya ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kasalanan mo na nagawa ng mga bahagi ng iyong katawan ay mapatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay malaking kawalan sa atin, bagamat ito ay hindi obligasyon na gawin natin, ay pinakamainam na pag-aralan natin ang bagay na ito, sapagkat ito ay sunna din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dapat natin sundin, sapagkat ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang magandang halimbawa na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ating siyang pamarisan. So ito ang mga kabuang hadith na ating binigyang kapaliwanagan sa tulong ng mga maaalam nating scholar, hindi ganang mula sa ating sarili kundi sa pag-aaral na mula sa kanila lamang ito, at wala tayong idinadagdag sa bagay na ito sapagkat hindi tayo karapat-dapat dito. Una, sapagkat hindi tayo scholars.
No, wala tayo sa punto na tayo maging scholars, kundi ito isang pagmamalasakit na pag-aralan lamang ang mula sa kanilang nalalaman at tiniyak natin, yun lang, at tiniyak natin na ito nga ay mga matatatag na desisyon at saka natin ito isinishare lang at binabahagi sa inyo bilang pagmamalasakit lang sa landas na pananampalatayang Islam para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tanggapin niya ang lahat ng ginagawa natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Pagpalain niya ang mga oras na ating iniihalay para bilang pagmamalasakit sa kanyang relihiyon upang masamba natin Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang gusto na ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang sa muli ay papasok tayo sa another chapter na kung saan baka dalawang part lang ito o maaring isang part lang sapagkat napakakaisilang ng ang mga hadith na bibigyan natin ng paliwanag at benefits, ngunit kung maaari makumpleto natin ang batas ng bagay na ito, ang babul mashahi alal kafain, big sabihin niya ang pagwa-wipe ng medyas, no? Pagwa-wiping ng ating mga medyas o leather sack, ito ang dadakuan natin sa susunod ang chapter na ito, insyaallah. Wa akhirun alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.